pagitan ng mga anak ng Diyos na tinawag ay nananang doon ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya sa mga oras na ito, sabi nga, ay we are now in the year 2026 at huling linggo. Kamusta naman ang inyong journey sa unang buwan ng 2026? Smooth sailing lang ba? Amen. Kaya, puli ng Panginoon dahil meron tayong mga pagkilang dito, no? Si Kuya Hip, galing pala sa Nueva Vizcaya. Kasama namin ayan. Tsaka yung kasama niya, Franklin. First time mo po pa ba nagawa? Oh, well, praise the Lord. Kaya hindi aksidente. Tuloy na Panginoon sa mga oras na ito, ang ating theme for the January 2026 is run to a new beginning. Kasi pag bagong taon, bago, diba? Kaya, ang mensahe na ating pag-aaralan ngayon ay pinapagatan ko na run the race to win. Tayo ay tumakbo sa karera para manalo. Purihin ng Diyos, tayo gusto ng dalilang manalangin. Panginoon Diyos, Ama, na may gawa ng langit at lupa. Tunay, Lord, na aming dinadakila ang iyong araw kung saan kami nagkakaibon-ibon para ikaw ay kapulihan, pasalamatan, at ngayon, Lord Diyos, ang aming buhay ay aming pinulog sa iyo bilang isang haing banal at kalulugod sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Panginoong Jesus. We are now justified. Kami po, Panginoon, ay nilinis mo na at kami, Panginoon, ay pinatawad mo na para sa iyong mga kamay. Maraming salamat ang narinan mo ngayon ang lugar na ito. Ako na yung lingkod ay gamitin mo lamang para sa iyong kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Jesus at pagkikisa ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang ating pamagat is run the race to win. Sino dito ay dating atleta o naging goal sa sport? O naging basketball player? O anong sport? Badminton? Ito, ako just Amen. Sabi dito, run the race to win. Ito ay isang metaphor, no? Inahalimbawa ni Apostol Pablo ang buhay na isang Kristiyano bilang isang mananakbo. I wonder, kasi ba Apostol Pablo isang ating unang panahon, no? Kasi dito, sabi niya dito sa kanyang salita in 1 Corinthians chapter 9 verse 24, sabi dito, ay alam niyo ang mga kalambok sa kaligsahan ay tumatakbo lahat, ngunit isa lamang ang nakamit na gantimpala, kaya pagbutihin niyo ang pagtakbo upang magdam niyo ang gantimpala. Ang sinasabi ni Pablo ay isang halimbawa kung saan ang ating buhay bilang nakakilala na sa Panginoon, tayo ngayon
alam natin na trending ngayon sa world of sports, lalo na sa tennis. Wala iba kung si Alexandra Piera ba yun? So, one of the famous Filipina in the field of tennis na ngayon ay trending. At siya po ay maraming dito na ang na-win niya sa pamamagitan ng tennis. Kaya, kung titignan nyo, kayo lalo sa social media, ano doon lagi ang kanyang pangalan. Kasi ang Pilipina is only 20 years old. 20 years pa lang siya ay talagang minasa na siya para sa tennis. Kaya dito ay, ngayon, hindi nyo ba alam, kayo ay napili rin. Napili tayo bilang isang mananakbo. Hindi tayo pinili ng Olympic Committee. Tayo ay pinili ng Diyos para tayo ay tumakbo sa arena kung saan ang Diyos ang pinili. Hindi po ba? Kaya nalito kayo ngayon. Ang buhay natin ay tayo mismo ang ay hindi pumili. Si Lord ang pumili. Kaya, ang tanong ko, are you in or are you out? Umaga pa kayo sa arena ng buhay sa Panginoon? Arena, a Christian race kung saan ay arte na tayo sa plano ng Diyos? Kaya na. Kaya ang tanong, are you in or are you out? Dito, sabi dito na run the race to win, at ito ay tunay na dapat natin alam na tayo ngayon, we are running the race. For the race with Christ Jesus, tayo ay tinawag. Hindi pa sa Olympic Committee ang pumili sa atin, kundi ang Diyos mismo. Kaya dito, may 4 na puntos para malaman natin. Ano ba yun? Ano ba ang kailangan natin para tayo ay maging matagumpay? Number 1, run to win. Kailangan, pag ikaw na isa-isang games or sport, kailangan ikaw ay sumali para manalo. Diba? Kaya sabi na Apostol Pablo ay sabi dito in verse 24, alam niyo mga kalakaw sa pagsahay, tumatakbo lahat. Ngunit isa lamang ang kaharap na gantimpala ay pagbuhin ninyo ang pagtakbo o pagpuntan nyo ang gantimpala. Dito sabi niya, run to win. Bakit naman ako tatakbo kung hindi naman ako mananalo? Diba? Kaya nga dito, alam natin na ini-encourage ko po kayong lahat to run the race to win. Dahil sa premyo, sabi niya, ibigay niyo ang best shot ninyo. Dahil may isa lamang na nanalo, pero ang gantimpala ay talagang mahalaga. Dito, sabi dito, ibig sabihin, be the best that you can be. Those na nag-involve sa sports, pagbutihan nyo, kagaya ni Alexandra Piera, talagang is trending. No? Kilala na siya ngayon sa, I think, sa buong 18 niya, dahil naging si Elon Musk ay nag-over sa kanya, mag-invest sa kanya pagdating sa negosyo, alam mo na sa Elon Musk. At even ang pinaka-yamang isang Dubai, ang billionaire, may-ari ng oil company, ay siya rin ay tunay na inalokin siya, offer her biggest contract in sport history, $1 billion plus $600 million a year for 10 years. At meron siyang ibigyan siya ng isang desert tennis arena. At dito,
makikita mo kung gano'n siya kami. Sila, 20 years old na siya. Kaya, kung ngayon pumapasok no, sa Facebook, makikita mo doon, sino ba to? At doon nakita ko na si Alexandra, hindi ko naman yun, na ay tunay na ilaw siya at tunay na siya ay kumipupit no, sa isang games o sport na kung saan ay gusto niyang manalo at siya na ay nanalo. Kaya sa ating buhay, ang ating pag-uusapan, sabi nga dito, ang buhay natin bilang sa Kristiyano ay ibig sabihin, tuwing hindi lang involved tayo sa sport, di ba? Ang buhay natin ay tayo ay nasa apat na sulok kung saan umiikot tayo. Family, work, at maging sarili natin sa ating mga co-workers, umikot tayo sa apat na sulok. No? Kaya, ang ibig sabihin ng run to win, kung ikaw ay involved, kung ikaw nagtatrabaho, abutihan mo ang pagtatrabaho. Run to win, ibig sabihin, lagi kang present sa trabaho, lagi kang thankful, hindi ka ma-absent, no? At gamitin mo yung mga lahat ng mga kailangan sa kumpanya. At doon, makikita mo, ikaw ay ipuno mo. Diba? Kaya kailangan, you must play or must work hard para ikaw ay ma-promote. Kasi promotion naman talaga ay pag-iba na kita ang mga attendance, lahat, magandang performance. At in the same things din, sa mga estudyante, pagbukihan ng pag-aaral. Race to win para kayo magkaroon ng with honors. Sa mga may asawa, no? Sa mga housewife, pagbukihan nyo, ilang-ilang ng tahanan para yung mga anak at asawa ay magkaroon ng ilaw ng tahanan. Give your best to win. At maging sa mga tatay. Amen? Kaya dito, hindi lang sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat ibigay natin ang best shot. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, ano man ang gagawin natin, ibigay mo ang kapurihan sa Diyos. Kaya nga, as a believer, lalong-lalo na tayo, we are running a Christian race of a lifetime. Ako sana po ang takuin nyo bilang sa Kristiyano. Tumatakbo pa ba kayo? O na? Stop na. Madalas na ako Kristiyano, kung bakit gano'n? Para hindi mapili ang aking email. Kaya hindi pa ako, wala akong joy, wala akong peace. Kaya, dito, sabi nga ni Apostol Pablo, pagpupilan nyo. Alam niyo kasi po, ang buhay po natin ay tunay na hindi tayo ng Diyos. At yung mga narinig ko ngayon, ako, Ronnie, lahat tayo ng Brother Ronnie, hindi po ito aksidente. Ako po ito sana. Pagkapunta ko dito. Ay po din siya na, but same time ako din na dito nila nasa Manila. Yan, ito kasi po, but tayo, ay tumatakbo, patuloy na tumatakbo dahil we are running the race called by God. Ano man ang pagkatawag na ng Diyos sa ating kailangan, tayo ay tumakbo. Kasi pag hindi tayo tumakbo, pag hindi tayo sumali sa karera ng buhay, no? Ang sinabi kanina, yun ay si Pastor Pablo ay isang metaphor lang, ito na halimbawa lang, kung paano ang buhay Kristiyano ay dapat ay para tayo tumatakbo at tayo nasali sa pagtakbo ng ating buhay Kristiyano. Kaya kung ano man tayo ngayon, ang ating tinatakbo, meron ka mang katungkulan,
pastor, leader, supporter, ano pa man, o ikaw naman ay ginagamit ni Lord sa paglilinis, ano pa, o under sa management, ikaw man ay frontliner, ikaw naman sa likod, ito lahat ay pare-pareho lang unless ang puso mo ay tunay na ang iyong gustong mangyari ay ikaw ay manalo sa pagkatawag sa ating Diyos. Alam niyo po, nagpapasalamat tayo dahil tayo ay kasama sa plano ng Diyos. Ikaw at ako, ano man ang meron tayo ngayon, tayo po ay tunay na tumatakbo sa karera ng buhay na sa pagkatawag ng Panginoon. Kaya nga, tumatakbo ba tayo? O paano? Pagabang ba o paano? Kailangan we must run the race to win. Kailangan in tayo. O sasabihin mo naman, ayaw naman tumakbo. Game is over, game over na. Basta na, ilalas sa Panginoon. Bakit po dapat yun ang ating kasipan dahil alam natin ang takbo niya ito ay merong regalo. May reward. Seek the prize. Number 2. Verse 25, sabi dito, lahat ng manlalaro na sasana ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang, ngunit ang gantimpalang hinahanap natin ay panghabang panahon. Ayun. Lahat ay tumatakbo dahil sa gantimpala na gusto natin makuha. Kaya nga, seek the prize, pray like a champion with his eye on the prize. Ang buhay natin ay dalawang pinadalawan natin ngayon. Physical world and spiritual world. Tayo ay nasa mundo ito na kung saan ang ating prize sa mga nananalo, diba, sa Olympic, kay Manny Pacquiao, sino pa man kay Alexandra Ayala, at sino man mga atleta ay gusto nilang prize. Bakit? Para meron silang pinto. Para meron silang premyo. Fame. Katanyagan. Diba? Ang kanilang gusto marating. Katanyagan, kayamanan. Sino ba naman gusto? Sikat ko ba naman na lahat ng sa buong mundo? Diba? Tingnan mo ngayon ang buhay ng ating first Filipina tennis champion, no? Kaya itubig niya yan at tennis siya ngayon. At ang ganda, dahil ang kanyang at the same time, I think ito si Alexandra, si Alex, ay nakakilala din sa Panginoon. Dahil lahat na binigay sa kanya, over sa kanya, ay legit niya. Ang mga mo, a billionaire na may-ari ng oil company in Dubai. Pinasulo siya, nag-celebrate ng birthday, pinasulo siya ng Sun Chapel. Kaya, nung nag-react ang mga netizen, bakit na nag-reject? Gusto niya, ni Alex, ay gusto niya ang kanyang katanyagan ay nanggagaling sa kanyang sarili at para sa kanyang bansang sinunan. No compromise. Makanong si Elon Musk, sabi mo, mayamang ano na ito, pinunaryo, pinunaryo niya. Dahil ang katanyagan na yun ay pansamantala. No? Pero ang kanyang dapat natin tingnan, ito'y eternal versus temporal. Kaya sa atin, bilang isang mananampalataya na tumatakbo, no? Train yourself in godliness. Kaya nga magtanungan ang lahat ng mga kayamanan, katanyagan sa buong mundo kung mapapahamak ang malayong kaluluwa. May kapayapaan ka lang. Kung mapupunta naman ang kaluluwa sa impyerno, is all
reward na ito ay eternal. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya train yourself in godliness. Romans 12 verse 2. Ang buhay natin, ang physical world, ay ibang patterns. May tukso. Maraming tukso. Diba? Wala ko natin. Huwag mo naman ito si Kanya. Saan na lang, pag-ubuti na yung aking buhay. Saan na lang, ang aking paglilingkod. Pabalik naman sa buhay. Dahil siya mabuti. Diba? Kaya sabi ni Pablo, ay ang ating pag-iisip ay kidawin natin sa takbo ng mundo. Kasi ang takbo ng mundo ay kurang. Kaya tayo, ang ating dapat isipin to get the reward, train yourself in godliness. Amen? Kasi dami-dami ng tukso eh. Bakit mo offer sa'yo? 10 million dollar. Hindi lang, hindi lang bilyon. No? Isang mayamang kinaluban na kailangan ng oil company. Hindi si Elephant. Kaya, i-reject ni Alice yun. Dahil ang alam niya, dahil ang kanyang pagkatao at ang kanyang gusto na reward ay temporary lang. At nakikita mo how paano yung expansion ng mga fans niya, napaka-relating niya, mapagpakubaga. At dito, makikita natin, train yourself in godliness, no compromise. No? At number 2, pati dito, persevere through trials and hardship. Sa ating pagiging atleta, ay talaga meron ang pagtitiis talaga. No? Kailangan mag-persevere ka, magtyaga. Ayaw mo na mag-tiis ka. Hirap, simula na kami nasa Panginoon. Dahil naman pinagdaan ng pagtitiis, pagsubok. Diba? Kaya, ang pagiging atleta o pagiging Kristiyano, no, sa pagtakbo, our journey na Christian life, ay meron talaga trials. Merong heartaches, merong broken hearted, merong disappointment. Pero, sabi na, go ka lang, magtyaga ka lang, dahil pag may tyaga, may nilaga. James 1 verse 12. Kaya, ito, sabi na, number 2, number 1 is, sabi na dito, ay run to him, number 2, seek the prize. Kaya, kailangan natin ang prize, ang ating anuhin. Dahil ang buhay na ito, ang gusto mangyari, yung ating eternal life. Kaya, train like a champion, train yourself in godliness, persevere through trials and hardship, and number 3, run with endurance. Tumakbo ka na merong tibay. Pag ikaw ay marami ng pinagdadaanan sa buhay, ilang taon na ako, Lord, bakit yung aking prayer hindi pa rin na sasagot? Hindi ka pa handa. O may piniprepare ka na. No, minsan, hindi natin, Lord, gusto ko nang maging mayaman, maging successful. Pero, paano kung ang puso mo ay hindi pa handa? Binigyan ka nga. Sabi mo, Lord, wala akong pinagpalan ka. Binigay mo nga ang lahat na mga hinihiling. Gagawin ko lahat. Pero, hanggang saan? Na magkaroon ng problema, nagkaroon ng mga sakit, karamdaman mo pa man, sasabihin mo, Lord, game over. Ayoko na, Lord. Ang hirap naman, Lord. Ano sabi nga ni Pablo? Run! With endurance, tibay at katatagan. First Peter 4 verse 12. Pero pag ikaw ay gusto mo maging champion, gusto mo makuha yung reward na yun, ang reward pa naman is eternal. Hindi lang good. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay pinagdaanan niya ang hirap na pagtitiis alang-alang sa ating buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus ay tunay, naging tao siya para siya ay tumakbo rin sa arena kung saan ang plano ng Diyos ay to save
napagtagumpay niya. At doon ang pangalan niya ay tinaas sa lahat ng pangalan. Ang pangalan ng Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Lahat ay luluhod at ang pangalan ng Jesus ay may kapangyarihan. Hallelujah. Kaya dito sa ating pagtakbo, mga kapatid, ano man ang pagkatawag sa atin ng Diyos, remember, ang mga paghihirap dito sa pagtakbo natin, ating ilaga sa spiritual world. Lord, hindi ko kaya ko. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ang sustaining power para tayo alalayan para patuloy tayo na tumakbo. At napaalam, ayoko na, ikay lang. Napaalam, nagkamali ka lang, nagtampo ka kay Lord, ano ginawa? Lord, bakit ganito? Why me? Pero sabi ni Lord, come, surrender all to me. Mag-birthday, surrender. Pero bang Diyos na binigay, inulog mo sa Kanya na hindi kayo sinalo. Meron ba? Kaya, siguro, minsan, ang problema hindi sa ating paligid, hindi sa ating mga, minsan, ang problema mismo ang ating kalaban sa ating pagtakbo ay ang ating sarili. Ang ating sarili. Kaya sabi ni Pablo, sa kanyang salita, bakit gano'n? Pag gusto ko gumawa ng mabuti, ginagawa ko naman ay mali. Pag ako gusto naman na maging Kristiyano, gusto ko naman birthday. Pero bakit gano'n? May lumalaban sa aking puso't isipan. Pero, salamat sa Panginoon Jesus dahil ako'y kanyang tinulungan, pinalalayan, at ngayon, ako ngayon ay patuloy na lumalaban sa takbo ng buhay Kristiyano. Paano ka? Ang reward ngayon ay darating sa atin the demon judgment ng Panginoon. In 2 Corinthians chapter 5, verse 10, God, the Son of the living God, Jesus Christ, will come soon. Tingnan mo nangyayari sa mundo ito. Time is running out. Running out fast. Ano bang gagawin natin ngayon? Hindi na tayo umabot sa takbuhan. Run! Huwag tayo run palayo sa Diyos. Run! To get closer to the Lord. Lord, I need you. O, andyan ka lang, sasali ka lang pag may magpapala. Pag wala, Lord, ano muna ako? Mabuti. Ayaw mo na ako, maganda dito. Diba? Ay, pagdating ng panahon, Hebrews chapter 9, verse 37, minsan na tayo magbuhay at pagkatapos ay paghuhog. Pagharap na natin sa Diyos ay masasabi ng Panginoon, welcome, good, and faithful servant. Yun dapat ang ating ninanais dahil kung hindi, ang buhay natin ay malungkot. Ang buhay natin ay turay. Ang buhay natin ay walang kapayapaan. You have no contentment. Kung hindi ka sumali, kung hindi ka kung hindi ka nagpapasako kung saan ang Diyos ang pumili sa'yo bilang maging champion. Sabi nga na Apostol Pablo, I am more than a champion. Amen. When I am weak, I am strong. Kaya, sabi dito, seek the prize. Number 3, know your king. In verse 26, sabi dito, ay hindi ako tumatakbo na walang tutunguhan at hindi ako sumusunod sa amin. Meron bang at-init na gano'n? Takbo na takbo, yung walang sa parang mag-inslide dito. Sunto ka na sunto, wala ka naman alam.
minsan natin, kahit minsan, alam naman ni Lord yun. Ano ba talaga gusto ko? Sabi ni Apostol Pablo, in Philippians chapter 10, ang tanging nangyari ko ngayon ay lubusang makilala sa Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang ulit, pagkabuhay ng ibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. A Christ-like heart. Amen. Dito, ang ibang takbo, ang ibang takbuhin. Alam mo ba kung ano? Kung alam si Bata, basta tumalo ko nito. Basta ako nakakilala na. Diba? Pero sabi niya po sa Pablo, verse 23, diba? Ginagawa ko lahat ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala ito. Kung ikaw nasa Panginoon at gusto mo siyang bigyan ng kalulatian anumang meron ka, talagay mo ba pag-iwanan ka ni Lord? Sabi mo ba kababayaan ka ni Lord? Ano sabi ni Pablo sa lahat ng pagpapala? Ang Panginoon Jesus ay pumunta dito para magbigay ng buhay na siya at meron kasaganaan. Diyan chapter 10 verse 10. Pero ang kaaway sa Satanas ay pumunta dito para ikaw ay linggangin at dayain at pusain. Dinadaya yung oras mo, dinadaya ng isipan mo, wala na kumakin. Wala na kung nangyayari ka, diba? Your mind is the battlefield ng kaaway. Marami kang maririnig. Pero you need to know na yung bigay ay talagang sa Panginoon. Kaya kailangan ang iyong mga tunay na adhikain. Kasi alam mo, pag inuna mo ang Panginoon, you will never be lost. Hindi ka talaga niya iiwan. Kaso lang, minsan, yung ating mga pag-iisip ay dinadaya na ng kaaway, ang ating oras, ang ating panahon. Busy ako ngayon eh. Hindi na ba alam yung mga katangian, yung mga talent natin para kumita ng pera, tayo ay binigyan lamang ng Panginoon. Kaya tayo masaganain. Yung talento mo, paggawa ng bahay, no? Ano lang yung business, ano pa nga, ikaw na involved. Ang Diyos, ang nagbibigay sa atin, ito kasi Lord, na tayo pagsalain. Kung tayo naman nawawala sa Panginoon, paano na lang? No? Minsan mainit, minsan malamig, minsan lumaten. Dapat may direction tayo. Alam natin, ang patutubuhan natin, know your calling. Ang isa mong paa sa kaliwa, sa kanan, minsan, nasa Diyos. Minsan, nasa kaliwa naman, ay sa lipunan, inilakad mo gano'n. Ano yun? Kakapon. Sorry to say, mga pod. Pero kailangan may direction ka. Kung sabi dito, ni Apostol Pablo, hindi ako tumatakbo sa walang patutunguhan, hindi ako sumuntok sa hangin. Ano ba yung goal mo? Ano bang plano mo ngayon sa buhay 2026? Lord, kailangan magbigay na ako ng panahon. Lord, nagkulang ako. You are so good, even though I'm not good. You give me a chance. Kapatid, ang ating pagkatawag sa Panginoon, hindi na tinitingnan kung gaano kalaki ang iglesia, kung gaano kalaki ang inaatinan, o gaano kalaki ang building. Ang tinitingnan niya kung gaano kalaki ang mga puso niyo. Kung kayo tapat sa Diyos. Pagdating sa harapan ng Panginoon, sasabihin ka, ito ang Diyos. Hindi yun. Titingin niya ang puso mo. Kaya dito, sasabihin ng Panginoon, matapat. At pagkasalit na bakit, hindi niya pakita ng malaki. Ito ay yung ating stewardship, ang ating pagbibigay ng kaluluhan sa ating Diyos. Alam niyo, may direksyon na ang ating buhay Kristiyano. Pero ako nakilala na hindi naman lahat, nasa ko yun, kung ako'y nawala sa Panginoon. Kristiyano nga ako, for all stages, mawala ako. Minsan ko sa isang church, minsan ko sa kapila.
The love of God ay talagang you must enjoy the apple love of God. Hindi ka natatantanan hanggang ikaw ay lumapit. After 10 years na wala ko, para ko walang katutunguhan. Doon, nang magkasakit ako. Tinitingnan ako ni Lord. Wala namang sakit. Ang sakit ko ay depresyon. Hospital ako at doon, dapat tanto ko ang ng God ay tanto natin. Wala talaga. Kaya dapat ang ating takbuhin, dapat may direksyon, hindi tayo sa kusahanin, may patutunguhan. Know your calling. Alam mo, kung ano pagkatawag sa iyo. Dahil lahat ng bagay, lahat tayo, we are the body of the church. Lahat tayo may function. May taga-inis, may kamay, may paa, may taga-hugas, may taga-hayo, may paa. Pag yan ay nag-function, dahil ang Panginoon Jesus ang ulo, purihin ng Diyos. Sasamahan tayo hanggang tayo ay magtagumpay. Amen. Know your game. Kaya dapat meron ang direksyon. Kung naman tayo mapupunta, nabukis na tayo sa Panginoon Diyos, magtatapos na tayo. Hindi naman nabukis na tayo sa Espiritu, magtatapos tayo sa laman, sabi ni Apostol Pablo. Never that si Apostol Pablo ay tunay na ginagawa ng Panginoon. No, number 4, discipline yourself. At dito in verse 27, subalit pinahirapan itong aking katawan at sinusupin ito upang sa gayon hindi ako alis sa kaligsahan pagkatapos ko nangaral sa iba. Kinagabi na ako Kristiyano, pero ang buhay ko ba nakaalam bilang isang Kristiyano? Ako ba'y asin at ilaw o ako isang kapisunan? Kaya sabi niya Apostol Pablo, dinidisiplina ko ang ating sarili. That's why we have the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, self-control. Galatians 5:22-23. Binigyan ng Panginoon sa atin para tayo sa ating pagtakbo sa biyaya ng Panginoon. Tayo makakatapos. Hindi tayo resign. Kung sasabihin natin, Lord, please don't natapos ko. Kaya dito, alam natin na lahat tayo ay merong pagpakamali. Ano man ang ginagawa natin, either it is right or wrong, merong consequences. But remember, ang Diyos ay patuloy na ikaw ay hindi kailangan bumalik ka ulit sa akbuhan. Tutulungan kita. Kaya sabi ni Apostol Pablo ay pinidisiplina niya. Dahil alam niyo si Apostol Pablo, kung siya ay nakikita at kailang babasa ng salita ng Panginoon, nakikita natin out of 27 New Testament books, 13 books ay ginawa at sinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay hindi perfecto, pero nang siya ay nakakilala sa Panginoon, he encountered Jesus Christ alone in Damascus, siya ngayon ay nabago. Kaya isa sa mga paborito natin pag tayo nakakilala sa Panginoon, 2 Corinthians 5:17, kung ako'y nakay-Kristo, ako'y bagong nilalang na. May nabago na ba tayo? May nabago na tayo. Pag wala, Lord, I surrender. Ulit, paano mo ulit sa coach? Sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, si Apostol Pablo, bilang isang arrogante, nagkaroon ng humility. No? At ito, dinako siya ng Panginoong Jesus at patuloy na siya ngayon ay isang inspirasyon sa ating mga buhay. That's why the New Testament, yung kanyang mga sinulat, ilan siya, the 12 disciple of Jesus, pero siya ang malaking bahagi sa pagsusulat ng banal na Biblia. Banal na kung saan
ay maraming sumulat, pero sa New Testament, si Pablo ang pinakamaraming sinulat at ang buhay niya ay isang encouragement sa atin para tayo tumakbo sa karera kung saan ang ating coach, ang ating kasama ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Are you in? Kumatakbo ba kayo? So, nakakapako. Remember mga kapatid, in this world, meron talaga labanan. Sa apat na sulok ng buhay mo, pwede bang wala mga struggle dyan? Trabaho, pamilya, sarili mo, mga kapwa mo, sa ministry. Ay, meron talaga. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Apostol Pablo, I am more than a conqueror. Eh dito, sabi niya, ay in Philippians chapter 1 verse 6. Alam niyo po, wala naman kita magagawa ng pagkaliwalay sa ating Diyos. Saan tayo pupunta? Pag tayo mawala sa Panginoon, anuman ang sitwasyon natin, kailangan na namin tayo sa Panginoon. Look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nasabi dito sa Pablo sa kanyang sinulat in Philippians chapter 1 verse 6. Napitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulusin hanggang sa araw ng Panginoong Jesus. Are you a runner? Mananakbo ba kayo? Hindi, ako na. Malapit na kapatid kung kayo ay aware sa nangyayari sa mundo ngayon. Maraming pagbabago at dito nakikita mo that the time of the Lord Jesus Christ is running fast. Malapit na dumating. Kaya sabi niya, redeeming the time. Kailan ka ba tatakbo? Pagmahina ka na. Diba? Katulad ng talimang kapatid. Dahil tayo po ay hindi iiwan ng Panginoon. Kung anong sitwasyon tayo meron ngayon, pansamantala na yan. Pansamantala na yan. Ang mahalaga, ang pagtatapos na buhay natin sa ating biography. Ang umpisa, hindi masyado. Sa katapusan, naglagang sa katapusan ng buhay natin doon may kwento. Amen. Kaya, alam natin na ang Diyos na tumawag sa atin ay hindi niya tayo pababayaan. Kaya, run! Run to win the race! Lord, kasali ako! At ang ating gabay, anong salita ng Panginoon, ang Banal na Espiritu, ano ang mga pangako niya? Hindi ka niya iiwan at pababayaan. At magsasabi mo, Lord, you are so good. Kaya, sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, ito ang tubuhin natin na sasabihin, ito ay ang isang encouragement ni Apostol Pablo. In 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi dito, pinagbuti ko natin pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa mga nanampalataya. Kaya naghintay sa akin ang koronang ng timpala para sa mga namumuhay ay sa kalooban ng Diyos sa araw ngayon. Ang Panginoon na siyang makatahungang supo, ang siyang magpupulog sa akin ng korona, hindi lang sa akin din sa lahat na nananabig sa kanyang pagkagalit. Hallelujah. Run to the race. Kaya, tumakbo tayo. Huwag tayo manatili. Stagnant. No, dahil ang Diyos ay kaya-kaya na tayo baguhin, palakasin, kung ano man ang mga problema, disappointment, mga pagdadaan sa kanyang. I know, I believe, sabi na ng Apostol Pablo, ay sasamahan tayo ng Diyos hanggang tayo ay natapos sa ating takbuhin.
Amen. Kaya, are you in or are you out? Tatakbo ba kayo? In. Are you a father? Sabihin ko, tatakbo na Lord, time out. May problema eh. Pag may problema, ano ka lumapit kay Lord? Diba? Dahil sa Kanya, walang imposible. Kaya nga, hayaan mo ang iyong pagtakbo ay ikaw ay tumakbo to become a champion of Christ. Amen. And that's the last night para marami kang tatakbo sa Panginoon at marami kang mga tao ang magbubuhay at magkakaroon ng eternal reward. This is eternal life. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tayo po tumayo. Run to His grace. Tayo po tumayo at patuloy na gawin natin ang mabutihan ng Panginoon. Mga pamilya natin takbuhin sa buhay, may problema o wala. Basta unahin natin malampalataya sa ating Diyos. Your faith must be bigger than your fear. Kailangan mo-overcome natin ito at alam natin ang Diyos, i-honor niya ang ating faith, ang ating pagtataka sa Kanya, ang gagawin niya. Granted, pagkakalog ko.